Dahil po sa pag-iingat sa gitna ng pandemya, apektado po ang pagpapabakuna ng mga sanggol na mahalaga para sa kanilang proteksyon sa anumang sakit. Kaugnay dyan, makakausap po natin si Dr. Annalisa Ong Lim, board member ng Philippine Pediatric Society. Good morning, Doc. Morning, Yusek. Opo. Ayon po sa Department of Health, maaari magkaroon ng measles outbreak sa bansa sa taong 2021. Dahil dyan, paano po nyo hinihikayat ang ating mga magulang na pabokonahan ang kanilang mga anak? Yusek, salamat dyan sa tanong na yan. Very important na maalala ng mga magulang na kahit sa panahon ng pandemya, kailangan pa rin maibigay sa tamang edad and sa tamang schedule yung mga bakunang nakalaan para sa mga bata, particularly those who are under 1 years old and also those who are under 5. So, ito po yung regular na programa ng ating mga local health centers na ayon sa DOH, tumuloy din naman kahit nagkaroon ng pandemya, although maaring may mga lugar na limited yung capacity nila or maaring yung ibang mga assigned sa health centers ay nabigyan ng ibang assignments, no? So the reminder is pwede pong makipag-ugnayan sa kanilang mga local health centers para alamin kung ano yung mga schedule at matanggap ng mga bata yung bakuna. Also, it's important to also coordinate with your private medical providers or pediatricians kung dun talaga kayo nagpapatingin, and you can be vaccinated there as well. Opo. Ito kasi marami po sa mga magulang ang natatakot po nga lumabas para magpunta po halimbawa sa malapit na barangay para pabakunahan ng kanilang anak. Sa ngayon po, paano po nakikipagtulungan ang Philippine Pediatric Society sa DOH para po sa ganitong kampanya kontra tigdas at paano po talagang ma-assure itong mga nanay na pagpunta po nila sa barangay o sa ospital ay safe pa rin po sila? So, yung isang activity, no, na pinagtutuunan ng pansin ng Philippine Pediatric Society, itong reminders, no, public reminders, kasi baka nga nawala na sa isip ng mga magulang na kailangan yung pagbabakuna. So, this is really more a public information campaign. Pero siguro, Yusek, I can share with you, no, sa mga private clinics, karaniwan na ngayon yung nakaschedule by appointment, lahat ng mga dumadating ng mga pasyente, para nga maiwasan natin yung pagkukumpulan sa waiting room or sa ospital. And even bago pa makarating yung mga bata sa ospital, na screen na natin ng maayos para mawala rin yung pangamba ng mga magulang na maaring doon sa ospital magkahawaan. No? So really, it's more managing the exposures. Tinitignan po natin kung paano ang magandang sistema para hindi marami ang magkakasama at any one time and mabilisan ang pagpaprocess ng mga pasyente. Opo. Dok, bakit po kailangan mapaabot natin to sa mga magulang? Bakit po talaga mahalaga yung bakuna sa kalusugan ng mga sanggol? At paalala natin gaano po dapat kadalas na mabakunahan ang isang bagong silang na sanggol? Matagal na kasing kasama talaga ng public health programs itong pagbabakuna, Yusef, dahil alam natin na may mga sakit na talagang lubhang nakakahawa and also wala ring gamot. No? So tignan na lang natin yung example ng measles. Ito naging problema natin noong nakaraang taon, umabot ng 70,000 yung naapektuhan, under 1,000 yung nangamatay. And that's a very sad reality kasi sa panahon ngayon, bakit naman kailangan pang may mamatay sa tigdas? No? So dahil nga nakikita natin na sobrang nakakahawa itong mga sakit na ito, ang tanging lunas lamang yung pagbabakuna. And kung nasusunod sana natin yung regular schedule, hindi naman sobrang dalas yung kailangan na visits para mabuo yung schedule. No? Sa ating public program, may 2 bakunang ibinibigay pagkapanganak ng bata, 3 bakuna na ibinibigay at 6, 10, and 14 weeks, at yung huling bakuna sa measles and measles rubella at 9 and 12 months. So actually, we're only talking about a total of 5 visits to the local health center. Napaka-achievable, di ba? Opo. Dok, ano-ano po ba yung mga sakit na maaring maiwasan ng isang individual sa pagkakaroon ng sapat na bakuna? Kasama na po siyempre ang sanggol.
So siguro let's focus first on the kids, no? Karaniwan ng ating target ay yung mga sakit na nakakahawa tulad ng um, measles, um, diphtheria, pertussis and tetanus, polio, no? Isa pang malaking focus target yan ng ating Department of Health, and hepatitis B. So itong mga to, matagal na nating kilalang sakit, matagal na siyang kumakalat sa ating communities. And dahil nga nung panahon na maganda ang ating compliance with vaccination, napakaganda ng ating protection rate. Kaso nga nitong mga huling panahon, dahil sa sunod-sunod na krisis, nagkaroon nga ng pagbagsak, no, ng compliance, and ito sana yung ating gustong mapagtuunan ng pansin. Opo, Dok, kumpara nung nakaraang taon, ilan po yung ibinaba ng mga batang hindi nabakunahan ngayong taon? So base dun sa may datos na na-share minsan ng Department of Health sa isang press conference, kung ang tina-target nila sa bawat quarter ay about 25% para mabuo yung 100% target sa isang buong taon, no? Yung ni-report na first quarter target nangalahati lang sa 1/4. So napaka-konti, something like 16% lang ang na-achieve nila. So kung ako, no, kung nakakarinig ako ng ganyan, lalo na bilang isang pediatric infectious disease specialist, ako ay talagang kinakabahan kasi alam naman natin na pag nagsimula na itong pagluwag ng quarantine status, magkukumpul-kumpul na naman yung mga tao. And dahil dyan sa pagkukumpulan na yan na ang mitya na pagkalat ng sakit. Opo, ito po yung karaniwang laging tinatanong ng ating mga nanay. May mga nagdadalawang isip pa rin sa kredibilidad ng mga bakuna. At paano po natin sinisiguro na safe ito? Ano po ba yung masusing prosesong pinagdadaanan ng mga vaccines? So thank you for that question, Yusek Rocky. It gives me a chance to explain na bago pa mailabas ang bakuna sa merkado, bago pa natin yan magamit, no, sa ating mga bata or any age group, very meticulous, no, napakatindi nung pagsusuring ginagawa para ma-authorize or ma-license ang isang bakuna. May 4 na phases, no? Out of which 2 yung laboratory-based, 2 naman yung tinatawag na larger human scale trials, and bago pa magamit ang isang bakuna or ma-release siya commercially, hindi lang 100,000, no, ang karaniwang ginagamit na database or information base para masabing talagang safe and effective ang isang bakuna. Opo, pero may mga posible po bang harmful side effects ang itong vaccine sa isang tao? Ang bakuna naman kasi, no, wala ni kahit anong gamot or bakuna, wala namang magki-claim na 100% ang effectiveness. Ang safety, karaniwan, tinitignan natin yung mga madadalang nating naririnig na matitinding epekto, pero sa karamihan, ang mga epekto lang nararamdaman ay yung mga ordinaryong pananakit ng pinagturukan, pamamaga, or lagnat. And in most cases, yun lang talaga ang mararamdaman ng nabakunahan. Now, dahil meron din naman tayong sistema na tinatawag na adverse events following immunization monitoring, pag meron man naramdaman ng isang pasyente matapos bakunahan, yan ang trigger para magpatingin ulit siya sa kanyang provider para ma-report at masuri kung yun ba ay nanggaling sa bakuna or nagkataon lang, no, na natsyempohan na matapos mapakunahan ay may naramdaman siya. Opo, Dok, kunin ko na lang po ang inyong mensahe, paalala sa ating mga kababayan, partikular po sa mga magulang. Salamat sa pagkakataon, no, Yusek, na mabigyan natin ng reminder once again ng ating mga parents, no, ang ating mga caregivers na very important na masundan ang immunization schedule ng inyong mga anak. And ito ang isa talagang napaka-effective, napakabisang paraan para makaiwas sa sakit. So although lahat tayo ngayon nakatuon ang pansin sa pag-iwas sa COVID, wag din naman nating kakalimutan na nandiyan pa rin ang ibang mga mikrobyo, nag-aantay lang yan ng pagkakataon at magsasamantala kung binigyan natin ng puwang. So ang ating depensa, magpabakuna para mabigyan ng magandang proteksyon ng ating pamilya. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Annalisa Ong Lim, board member ng Philippine Pediatric Society. Salamat po.